Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganun. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niyang parang isinagot. Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours, and what is stated in our law, sir. Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. So ano ba anong intention para, bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Alam mo, sa Philippine Military Academy, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? Ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong mo. then you are doing the honorable thing. They are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours, and what is stated in our law, sir.